Amber POV. Agad na napangiti si Amber na magising siya dahil sa magagaang paghalik sa kanyang balikat. Gusto ko pang matulog. Protesta niya sa namamaos na boses habang nakapikit pa rin ang mga mata. Halika na babe, wake up. It's already over lunch. Ani Sebastian sa kanya habang pinaglalandas ang labi nito sa kanyang harapan. Buong gabi lang silang nagsalo. Pero ang init ng pag-iibigan sa pagitan nila ay tila hindi mapawi. Parang hindi sapat ang isang halik. Kailangan nilang magkaroon ng panlasa sa isa't isa. Magparamdam sa isa't isa hanggang sa pareho silang sumuko sa paulit-ulit na ginagawa. Patuloy pa rin si Sebastian sa paglalakbay nito sa kanya. Ang init ay dumaloy sa kanyang kaibuturan sa isang iglap. At alam niyang sa sandaling yon, pagtulog ang huling bagay na gusto niyang gawin. Naaliw ka na ba babe? Hayaan mo gisingin pa kita. Ani Sebastian at muling sumisid sa ilalim. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman niya habang walang tigil si Sebastian. Napasubunot na lang siya sa buhok nito at pigil ang pagsigaw. Awake now Mrs. Smith? Pangaasar nito habang habol ang paghinga. Baka sa noon nito ang butel ng pawis. Gumisi siya at ipinulupot ang kanyang mga braso sa balikat nito. I'm very much awake now. Salamat sa ehersisyong pampagising. Aniya, bago to ginawaran na mabilis na halik sa labi. Ngumiti lang ito bago tuluyang tumayo. Hinila naman niya ang kumot hanggang sa kanyang balikat bago tuluyang umupo sa kama. Pinagmasdan niya tong hinahalungkat ang maliit na apador sa harapan niya. Lumampas ng tanghalian. Ayoko magutom ang asawa ko. Kailangan niya magkaroon ng lakas para sa ating mga aktibidad. Ani Sebastian. Bumaling sa kanya bago marahang ibinato sa tabi niya ang t-shirt na kinuha sa closet. Agad niya yung sinuot bago siya tuluyang bumangon sa kama. Nanghihina pa rin ang mga tuhod niya nang tumuntong ang kanyang paa sa sahig na gawa sa kahoy. Kinailangan niyang kumapit sa dingding para pakalmahin ang sarili. Mukhang totoo na talaga. Naglaban silang dalawa ng asawa niya. Paano? Mula kasi na mag-off-the-radar sila for the weekend dito sa hidden treehouse nito sa lake. All they do was to make love. Hindi naman sa nagrereklamo siya. Gustong gusto niya maging intimate sa kanyang asawa. Pero pakiramdam ni Amber ay kulang na sa nutrisyon ang katawan at muscles niya. Ang tibay ni Sebastian sa kama ay lampas sa kanyang imahinasyon. He is a very good lover too. Idagdag pa na likas siyang marupok pagdating sa asawa. At sa rate na iyon, mukhang kakalanganin na niya ng dextrose, vitamin A to Z, at lahat na ng nutritional supplements pagbalik nilang dalawa sa kabihasnan. Are you okay? Tanong nito at mabilis na lumapit sa kanya bago siya hinapit sa bewang upang alalayan. Pinilit niyang tumayo na maayos. Oo naman. Bakit naman hindi? Ngumisi si Sebastian at pinisil ang ilong niya. May nagsabi niya ba sa'yo na namumula ka tuwing nagsisinungaling ka? Wala sa sarili siyang napahawak sa kanyang pisngi. Totoo ba yun? Namumula talaga siya kapag nagsisinungaling? Natawa lang ito. Tara, sabay tayo mag-shower bago tayo kumain. Anito bago siya iginiya palabas ng kwarto, patungo sa bathroom. The bathroom was added feature to the treehouse. Noong huling punta nila roon, wala pa yun doon. Mukhang pinaghandaan na taga ng asawa niya ang pagtuloy-tuloy na kurupukan niya mula nung hagkan siya nito noong unang punta nila dito. May sa Boy Scout ang suplado, laging handa pagdating sa loob ng banyo. Nagkaroon sila ng isa pang round bago sila naligo. Pagkatapos niyon, nagsalo sila ni Sebastian sa niluto nitong pagkain. Hindi nagtagal, ay sumapit na ang gabi at tulad ng nakaraang 2 araw na natili siya rito. Pinagmamasdan niya ang buwan mula sa balkonahe habang tumataas to sa kalangitan sa gabi. Ang kagandahan ng kalikasan ay nakakatulong sa kanya na pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Halos 1 buwan na ngayon simula nang opisyal sila magkasama ni Sebastian. Nagsabi na rin sila sa mga magulang nito na gusto nilang magpakasal ulit sa simbahan nang hindi isinawalat ang kalagayan ng kanilang unang kasal. Siyempre, tuwang-tuwa si Ma'am Divina.
Subalit ganun pa rin si Fernan. Kibuin dili siya nito sa mansyon. Kapag alam nitong sasalo siya sa pagkain, hindi to sumasabay sa kanya. At kapag naman hindi may iwasang magkasama sila sa iisang silid, animo siya hangin sa paningin nito. At kahit na ayaw man niya sana, nasasaktan siya sa trato ng ama ni Sebastian sa kanya. Pinayuhan siya ni Bianca na huwag pansinin si Fernan. Na ang importante ay mahal siya ni Sebastian at gusto siya ng ibang mga kaanak nito. Pero kahit na anong gawin niya, hindi pwedeng hindi niya mapapansin ang harap-harapang pagpapakita ni Sir Fernan ng pagkadisgusto sa kanya. And she finds it difficult to deal with him by the day. Mabuti na lang talaga at natakasan nilang dalawa ni Sebastian ang security team nila, kaya sila nakapunta sa treehouse. Alam naman ni Lola Imelda kung saan sila pupunta, pero sa iba, hindi na nila pinaalam kung saan sila pupunta. Buti na lang naisip ni Sebastian ang maiksing bakasyon nilang dalawa dahil kailangan niya ng pahinga sa pressure na pagiging asawa ng isang Sebastian Smith. Kung siya nga ang masusunod, mas gusto na lang niyang dito sa treehouse manirahan kahit na malayo sa kabihasnan. Kahit na nasa gitna yun ng gubat, dahil kaya niyang kanyang sarili dito nang hindi naghihintay ng kritikal na pares ng mga mata na gumawa siya ng pagkakamali. Pero alam naman ni Amber na hindi sila pwede magtago dito ni Sebastian habang buhay. Kung itanan na lang kaya niyang asawa para lang makalayo siya sa presensya na matapobre nitong ama. Tumikwas ang nguso niya. Saan naman niya itatanan ng asawa niya? Bukod sa hindi pa siya masyadong nakakapag-explore sa Nevada, wala pa rin siyang pera. Maya-maya pa, naramdaman ni Amber ang pagyakap ni Sebastian mula sa kanyang likuran. She closed her eyes as his familiar warmth surrounded her. Halos 2 buwan pa lang sila nito magkakilala, subalit lagi niyang hinahanap-hanap ang yakap nito. At sa ngayon, walang lugar na mas gugustuhin pa niyang mapunta sa mga bisig ng kanyang asawa, ang kanyang ligtas na lugar. Iniisip niya kung paano siya nakaligtas sa lahat ng mga taon ng kanyang buhay nang hindi nakaramdam ng yakap nito. Anong iniisip mo? Masuyong tanong nito sa kanya. Wala, gusto ko lang dito. It's peaceful. Marahan siya nitong pinihit paharap dito. Hinawakan nito ang mukha niya at mataman siyang tinitigan. Alam ko kung anong iniisip mo, Amber. Alam kong tungkol to sa aking ama at kung gaano kalamig ang pakikitungo nito sa'yo. Hindi mo na kailangan itago sa akin. Nakikita ko kung paano to umiwas sa'yo. Hindi siya sumagot. Yumakap lang siya sa asawa at inilagay ang mukha sa balikat nito. I will talk to him. No. Mabilis niyang putol dito. Sapat na ang panlaban mo sa iyong daddy Sebastian. Huwag mo nang dagdagan pa. Ayoko magalit ka sa daddy mo dahil lang sa akin. Pero, please lang, huwag mo nang gawin. Pakiusap niya rito. Kaya ko pa namang tiisin. Nakaligtas ako sa squatter, remember? Mas kaya kong harapin ang malamig na pakikitungo sa akin ng daddy mo. Huwag mo lang ito masyadong galitin. Ama mo pa rin siya. Hindi ito sumagot agad at tumitig lang sa kanya. Minsan talaga, naiisip ko kung ano bang nagawa ko para maging karapat-dapat ako sa asawang kasing ganda and wonderful as you, my Amber. Ngumisi siya. Siguro kasi, gwapo ka daw tapos suplado. Swerte raw ng mga ganon, sabi sa hula ng mga marurupok. Natawa si Sebastian, mabilis pa siyang hinalikan sa labi. Maya-maya pa, tumunog ang satellite phone nito. Ito lang ang paraan para makontak sila ng ibang tao. Sandali itong lumayo sa kanya bago sinagot ang tawag. Malungkot ang mukha nito nang muling humarap sa kanya. Pagkatapos ng tawag, bakit? Ano yon? Tanong niya habang kinakabahan. May sunog sa pastel at nasaktan si Bianca. Mabilis ang kilos ni Amber habang nag-iimpake siya ng mga gamit na dadalhin niya pa uwi sa Pilipinas. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, mula nang bumalik sila ni Sebastian sa mansyon pagkatapos ng maikling bakasyon nila sa treehouse. At doon siya dumiretso sa kwarto nila upang maghanda sa pag-uwi nila sa Pilipinas. Habang si Sebastian naman ay kinakausap ang mga magulang nito. They were supposed to go home last night.
Nakakapagbiyahe pa rin ang kanilang bangka pabalik sa lake house kahit gabi na. Ngunit sabi ni Trayton na maghintay na lamang sila hanggang umaga para sa kanilang sariling kaligtasan. At pumayag naman sila. Hindi siya mapakali buong gabi. Iniisip niya ang kanyang kaibigan. Hindi pa niya naririnig ang buong kwento kung paano nagkaroon ng sunog sa puzzle. Subalit ang sabi ni Trayton, si Bianca ay tinamaan ng apoy at nasaktan ang mga balikat at nagtamo ng ilang maliliit na paso. Naisip pa lang niya ang nangyari kay Bianca, lalong tumindi ang kagustuhan niyang makauwi agad ng Pilipinas upang makita to. Si Bianca ay higit pa sa kanyang kaibigan, para na niya tong kapatid, hindi sa dugo kundi sa puso. At para sa lahat ng mga bagay na ginawa nito para sa kanya, when with her friend in her troubling times too. Yun lang ang kaya niyang gawin para sa lahat ng magagandang bagay na ginawa ng mga Chan family para sa kanya. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng kwarto nila at bumungad si Sebastian sa doorway ng walk-in closet kung saan siya naroon. Aayusin ko ba mga gamit mo para sa'yo o ikaw nang bahala? Aniya rito habang patuloy pa rin sa pag-aayos ng bag na dadalhin niya pa uwi. Binalak niyang sabay na bumalik na Maynila. Napag-usapan nila yon habang pauwi galing treehouse. Dahil sa mga pagbabanta pa rin sa mga Smith, sinabi ni Sebastian na hindi siya papayagang umuwi mag-isa. Kaya nito kinausap ang mga magulang nito upang magpaalam. Nang hindi sumagot ng asawa, agad siyang natigilan sa ginagawa at unti-unting nag-angat ng tingin dito. Baka sa mukha niya ang frustration. And she knew right there na may problema sila. Ayaw nila tayong umuwi. Halanganin niyang tanong. Napabuntong hininga si Sebastian bago to lumapit sa kanya. Sabi nila, hindi magandang ideya na sabay tayong umuwi. Pwede ka nilang payagan na umuwi, pero kailangan ko manatili dito kasamang ibang pangpamilya. Kinagat niya ang ibabang labi. May isip pa lang niyang ilang araw na hindi niya makikita si Sebastian. Parang ayaw na niyang tumuloy sa kanyang best friend. Magagalit ka ba kung pipilitin kong umuwi na hindi ka kasama? Tanong niya at bahagyang umiwi. Tinitigan siya nito saglit bago nito sinuklay ang kamay sa buhok nito. Gusto ko, pero alam ko kung gaano kahalaga sa iyo si Bianca. So gumagawa ko ng isang pagpipilian upang payagan kong umuwi na may mga kondisyon. Kumurap si Amber at tumiretso ng tayo. Anong mga kondisyon? Palagi mong kasama si Marco. Hindi ka pupunta kahit saan kung wala si Marco. Anito sa seryosong tinig. Si Marco ang kanang kamay ni Leon ang pinuno ng security team ng pamilya. Kahit na ang lalaki ay mukhang palakaibigan, ito ay matibay at seryoso pagdating sa trabaho. Nakita niya yun nitong mga nakaraang linggo. Marahan siyang tumango. Magagawa ko yun. May iba pa ba? Dapat layuan mo si Drew. Napabuga siya ng hininga. A little bit frustrated. Malapit na kaibigan niya si Drew. Hindi lang si Victor, kundi pati na rin ang pamilya ni Bianca. Baka dumating siya at, layuan mo na lang siya, Amber, please. Tutol nito sa kanya. Magdadahilan pa sana siya, ngunit nakita niya ang takot sa mga mata nito. At sa wakas, ay naunawaan na ni Amber kung saan to nanggagaling. Si Angelica ang unang girlfriend ni Sebastian nang iwan to para kay Drew. Isa sa itinuring niyang kaibigan. Kasama si Victor. His gut. Nagkaroon ng fallout ang tatlo simula nung naririnig niya kay Bianca. Wala siyang lakas para tanungin si Sebastian tungkol dito. Baka mag-away lang sila. Kaya si Bianca ang pinagtanungan niya. And even that was way back noong college pa sila at may ibang lalaki sa Angelica. Hindi pa nakaget over si Sebastian. Ramdam naman niya, ang sama ng loob ng asawa niya kay Drew ay hindi na para kay Angelica. Ito'y ang sakit na nagmumula sa pagtataksil ng isang kaibigan. I don't want my wife around traitors. Anito bago siya marahang niyakap. Siguraduhin mo lalayuan mo siya. Humigpit ng pagkakayakap nito sa kanya. You are mine, Amber. Only mine. Anito bago siya hinalikan sa noo. Tinangala niyang asawa at ninitian ito. Sa'yo lang ako, Mr. Smith. Sa'yo lang. Aniya, bago siya tumingkayad at mabilis na hinalikan ang labi nito.
Yun lang ba? Nagsimula na naman tong ngumiti. Kailangan mo ako tawagan araw-araw. Huwag mong hayaang masyado kitang ma-miss, Amber. Baka mabaliw ako. Pagbalik sa Pilipinas, mabigat ang puso ni Amber habang pinagmamasdan niya si Bianca na natutulog sa hospital bed nito. May benda ang balikat nito, ganun din ang ilang bahagi ng braso at binti nito. Kararating lang niya galing US at doon na siya agad dumiretso sa ospital. At kahit na halos kalahating oras na siya roon, hindi pa rin niya nakakausap si Bianca. Si Tita Linda, na hindi mapakali sa kanyang pagdating, sinabi na si Bianca ay pinakalma upang bigyan to ng lunas mula sa mga paso ng mga natamo. Na-injured ni Bianca ang kanyang kanang balikat nang gumuhong isang bahagi ng kisame sa opisina nito. Nasunog din ang ilang bahagi ng braso at binti nito nang gumapang si Bianca palabas ng opisina hanggang sa mailigtas to ni Drew. Pinauwi to na maaga para sa hapunan. Pero sinabi ni Bianca may gagawin pa siya. Kung hindi pumunta si Drew para tingnan to, baka... Magulhol si Tita Linda na ngayon ay nasa kanyang tabi. Agad niya tong inalo at marahang hinaplos ang likod. Hindi na rin niya mapigilan ang mapaluha. At kahit na sinabi sa kanya ni Tita Linda na wala na sa panganib ang anak nito, ayaw pa rin mawala ang pag-aalala sa kanyang puso. She cannot imagine a life without her best friend. Her life na kahit gaano kahirap noon ay naging mas madali dahil kay Bianca. Ito ang isang tagapagpalakas ng kanyang loob, ang kanyang takbuhan kapag kailangan niya ng suporta. Hindi yun deserve ng kanyang kaibigan. Lalo pa, at ayon sa initial investigation, may nakitang foul play ang nangyayaring pagkasunog ng pastel at ng mga katabi nitong establishments. Nung kumalma ang ginang, muli itong nagsalita. Hindi ka na dapat umuwi, Amber. Alam ko ang mga banta sa pamilya ng asawa mo. Nasabi niya sa akin ni Divina. Dapat ay nanatili ka na lang sa Nevada para sa iyong kaligtasan. Anito sa pagitan ng paghikbi. Gusto ko pong makita si Bianca, tita. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko po siya madadamayan ngayon. She has done so much for me. Tumango-tango ang ginang bago ibinalik ang tingin sa anak nito. Alam ko, she wants you to be here too. Anito bago marahang ginagap ang kamay ng anak nito. Nanatili siyang ganun ng ilang sandali, tahimik na nagdadasal para maging maayos na si Bianca sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa, muling bumukas ang pinto, magkasabay nila yung nilingon ng ginang. She instantly froze. Gulat ang bumalot sa kanya. Ito ang mismong taong pinagbawal ni Sebastian na makita niya. It was Drew. Kailan ka dumating? Tanong ni Drew sa kanya nang umalis na si Tita Linda. Nagboluntaryo si Drew na bantayan si Bianca para makauwi na ang matandang babae at makatulog. Mga 1 oras na siguro? Aniya rito. Tumango-tango si Drew bago tinitigan ang kaibigan niya na noon ay wala pa ring malay na nakahiga sa hospital bed. She fell silent for a while. Bakas ang lungkot sa mukha nito habang nakatingin kay Bianca. May benda ang magkabilang kamay ni Drew. Marahil natamo nito nang iligtas nito si Bianca sa susunod. Ngunit hindi yun naging hadlang rito upang marahang abutin ang kamay ni Bianca. Hindi niya napigilan ang mapakunot noo dahil sa ginawa ni Drew. Naroon din ang hindi masabi na takot sa mga mata nito. Isang emosyon na mukhang napakalakas, ngunit hindi niya matukoy ang ibig sabihin. At sigurado siya, sa maraming taon na pagpapalipad hangin ni Drew sa kanya, hindi siya nito tinitigan gaya ng pagtingin nito kay Bianca ngayon. She and Victor had a fight. Umpisa ni Drew maya-maya. Ang mga tiyan ay nakikipag-usap sa mga Lee. Magkakaroon sila ng arranged marriage para sa kanya. Tumanggi si Bianca, kaya to umalis ng bahay. Kinokontrol niya ang paghinga. Paano wala siyang alam tungkol doon? Ni minsan hindi nabanggit ni Bianca sa kanya tuwing nag-uusap sila sa cellphone nitong mga nakaraang ilang linggo. Agad na bumalot ang guilt sa kanyang puso na mapagtantong laman ng mga tawag nila ang lahat ng kanyang hinaing tungkol sa kanyang biyanang hilaw na malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya. At ni minsan ay iniwasan ni Bianca na aliwin at palakasin ang loob niya.
Nanatili ito bilang isang tunay na kaibigan na maaasahan niya. Inalo siya nito, pinayuhan at inunawa. At dahil naging abala siya sa sarili niyang mga gawain, ni hindi man lang niya natanong kung kamustahin na to, kung ayos lang ba to, o kung ano pa man. Anong klase siyang kaibigan? Si Bianca ang kasama ko sa buong oras nang umalis to sa bahay. Humingi ito ng tulong sa akin at pumayag naman ako. Naisip ko na baka kung mananatili ito sa akin, makumbinsi ko itong bumalik sa bahay at makipag-usap sa kanyang pamilya. I gave it a few weeks bago ito pumayag na makipagkita muli sa kanyang pamilya. Sasamahan ko sana si Bianca sa dinner kasama ng pamilya nito. Pero late na ako at pagdating ko, nasusunog na ang pastel. She was... Muling natigilan si Drew at tila ito nagpipigil ng emosyon. Ginawa kong lahat ng aking makakaya, Amber. I swear, ginawa ko. Tama na. Sapat nang ginawa mo, Andrew. Mabilis niyang pinutol to. Dahil sa'yo, nandito pa rin si Bianca sa atin. At yun ay dahil sa'yo. Kaya salamat sa pagliligtas sa aking kaibigan. May utang ako sa'yo. May utang kami sa'yo. Dugtong pa niya. Sandali ring tumitig si Drew sa kanya bago nito muling niyoko si Bianca. Nakatingin to kay Bianca na parang isang kayamanan na kailangan nitong protektahan. Hindi kaya naputol ang pag-iisip ni Amber nang dumating ang mga doktor. Sinabi nila sa kanya na si Bianca ay maayos na ang mga paso sa balat. Na kailangan lang nito ng oras para gumaling. Sinabi rin nito na hindi nila bibigyan si Bianca ng sedative para magising to mamayang gabi. Sabay silang nagpasalamat ni Drew sa mga doktor. Pagkatapos ng rounds, umalis na rin ang mga ito at muli siyang naiwan ng taong ayaw ni Sebastian na makatabi niya.